Hey guys, welcome back to another episode. This is Jomex and today medyo personal ang ating pag-uusapan. Kasi totoo, kahit gaano tayo kaingat, minsan may mga tao talaga na gagawin lahat para lokohin tayo. And yes, I almost fell into that trap. Let me take you back na sa nangyari noong June 13. A guy named Ahmed messaged me out of nowhere. Parang casual lang, tanong ng tanong, friendly, and before I knew it, he started treating me like a close friend. So at first, I thought, baka mabait lang siya. But then came the offers biglaan. Sabi niya, papadalhan daw niya ako ng iPhone, ng shoes, ng gold necklace, parang bracelet pa nga, at kung ano-ano pa. Pero ang ano ang pinakamabigat? Ang pinakamabigat is nag-additional daw siya ng $260,000 sa kanyang package. Wow, bongga, diba? Ang laki. So, ita-times mo yan sa Philippine money, how much? Kaya na mag-calculate, guys. So, syempre, nakakagulat, diba? Sino ba naman ang hindi matetempt, lalo na kung parang sincere siya magsalita, pero something felt off. So, the next day, he said na nasa DHL na daw yung parcel, and I was like, teka lang, galing US yan kahapon, tapos ngayon nandito na sa Pinas? Is he kidding me? Parang si Superman lang ang nagdala dito, papuntang from United States going to the Philippines, especially to my location. Pero mas tumindi pa kasi may email na pumasok, kunwari from DHL, pero alam nyo kung anong email address? gmail.com ang ending. That was the final red flag. Sabi ko talaga sa sarili ko, wait lang, hindi ito legit. Buti na lang, may mga advice na ako nabasa dati about online scams, lalo na yung mga tinatawag nilang romance scams or gift scams. I checked some scammer list online and guess what? The typical na situations or scenarios is andon sa mga possibilities ng mga scammers o yung ginagawa ng mga scammers. So, noong kinumpronta ko siya, bigla siyang nagbago kasi sinabi ko sa kanya na, are you kidding me? Bakit ang bilis ng package? And then, bakit naman ganun? Yung typical na one day lang talaga. Oo. So, at saka sabi ko sa kanya, wag mo akong i-pressure na kunin yung package na yan in the sense na hindi ako ang nag-initiate na ibigay yan sa akin. Ikaw ang nag-initiate, so hindi ako mamomroblema when it comes sa package. Oo, mali lang ni Ahmed is that I'm not the typical luxurious girl na gagawin niya lahat para makuha yung binigay niya. Nako, sayang-sayo na yan. Oo, 'di ba? Kung nagalit siya after that, then sinabi pa niya sa akin na I'm talking some rubbish and then other stuff. Pero sa totoo lang, kung totoo siyang sincere, bakit siya biglang nagalit, 'di ba? Oo, so sabi ko sa kanya, hindi ko problema kung hindi dumating yung parcel. Ikaw ang nag-offer, hindi ko yan hiningi. And that was it. I blocked him, I report the email, I keep the screenshot, and most of all, I learned the big lesson, guys. So yes, alam mo sa panahon ngayon, sobrang talino na ng mga scammers. Yes, they can pretend to be anyone, businessmen, foreigners, delivery agents, kahit celebrities pa. Lahat ng paraan ginagawa nila para makuha ang tiwala mo. So guys, tanungin niyo ang sarili niyo kung yung mga kausap ninyo sa inyong online chats is talaga siya talaga yan kasi baka nag-impersonate lang talaga yan. Oo. So, pero ang pinaka-importanting lesson dito is this: trust your instincts. Kung may kahit konting doubt sa puso mo, follow that. Don't be afraid to ask questions. Don't be afraid to say no. And always verify. Like in my case, di ba? Kung tunay na DHL yun, dapat ang email nila ay nakalink sa official website. Di ba? So, hindi kung saan-saan lang. That small detail saved me from losing more than just time. Yes, so to everyone listening right now, this episode is a reminder, maging alerto, maging matalino, at higit sa lahat, huwag hayaang gamitin ng iba ang kabaitan at pagtatiwala mo laban sa'yo. Kung may similar story ka, don't hesitate to share. Marami kang matutulungan kasi sa panahon ngayon, knowledge is protection. Thank you for listening and I hope this story empowers you to stay safe emotionally, mentally, even digitally. Till next time, stay strong, stay smart, and yes, this is Jomex. Until next time.